Magandang araw po muli mga kababayan, si Kuya Mamo pong muli at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page upang pag-usapan natin mga kababayan ito pong breaking news ngayon lamang po at bago natin ituloy mga kababayan yung ating talakayan sa oras na ito ay babatiwan natin yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at maging ang ating mga kabayang nariyan sa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Well, tuloy-tuloy na po tayo mga kababayan sa ating talakayan sa oras na ito. Tuluyan na pong pinatalsik ito pong si Chis Escudero bilang Pangulo po ng Senado. At kanina lamang po ito nangyari mga kababayan at ngayon po ay bagong Senate President ito pong si Senador Soto. At ayon po mga kababayan sa ulat ay mayroon pong sapat na suporta ito pong si Soto upang tuloy na pong patalsikin ito pong si Escudero sa kanyang posisyon. Well mga kababayan, ito po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon at opinion kung bakit dapat na nga bang ito pong si Escudero ay tuluyan ng sibakin sa kanyang posisyon. Well, ito po mga kababayan yung opinion natin dito kung bakit ito pong si Escudero dapat nang talagang masibak sa kanyang posisyon. Sapagkat mga kababayan, marami na po ang kinasasangkutan nito pong si Escudero na mga kontrobersiya. Unahin natin mga kababayan, ito pong impeachment trial nito pong si Sara Duterte. Talagang si Escudero talaga ang pinutukan ng mga kababayan natin. At yung mga iba't ibang sektor ng lipunan mga kababayan, talagang ito pong si Chis ang napokpok dahil po dito sa maling diskarte nito pong si Chis Escudero sa pagkampi dito po kay Sara Duterte. At upang tuluyan po itong maabsuelto at talagang pinatagal ni Chis Escudero yung proceeding ng impeachment trial dito pong si Sara Duterte. Dito po mga kababayan sa nangyaring ito kay Escudero dito po sa pagpabor niya na huwag ma-impeach itong si Sara ay talagang umani na po ito mga kababayan ng samot-saring reaksyon mula po sa ating mga kababayan at dito po ay nagpababa na po ito ng kredibilidad ng Senado. At isunod natin mga kababayan ito pong issue ni Escudero dito po mga kababayan sa 142.7 bilyong insertion. At dito mga kababayan talagang tuluyang nasira mga kababayan yung kredibilidad nito pong si Escudero. At dahil po siya po yung Pangulo ng Senado ay damay-damay na po ito. At ito po yung nagpahina mga kababayan sa kredibilidad ng Senado. At pangatlo mga kababayan, yung pong pagtanggap nito pong ni Escudero dito po sa 30 milyones na galing po dito po kay Lubiano, yung may-ari po ng Centerways construction firm At alam naman po natin na yung pagtanggap ng ayuda o donasyon mula po sa mga malaking kontratista ng gobyerno ay talagang ipinagbabawal yon ng batas. At ayon po doon sa Omnibus Election Code sa Section 95 ay ipinagbabawal po yung tumanggap o magbigay ng donasyon dito po sa kandidato. Dito po mga kababayan sa mga isyong kinasasangkutan dito pong si Escudero. At ngayon po ay tuloy na po siyang pinatalsik sa kanyang posisyon ay maaaring manumbalik mga kababayan yung kredibilidad ng Senado sapagkat yung may hawak ngayon ay ito na pong si Soto. Dahil alam naman natin itong si Soto ay veterano po ito sa paghawak ng ganitong posisyon. At malamang ito pong si Escudero mga kababayan ay sa mga susunod na araw ay tuloy na po itong maiimbestigahan hinggil po dito sa pagtanggap niya ng
30 milyones mula po dito kay Lubiano, mga kababayan. Ito po yung may-ari ng Center Waste Construction Firm dito po sa Sorsogon City. Kayo mga kababayan, ano po ba ang inyong masasabi dito sa biglaang pagpatalsik dito po kay Escudero mula po sa pagiging Pangulo ng Senado? At magbigay po kayo mga kababayan ng inyong opinion at pabor ba kayo na ito pong si Chess Escudero ay talagang dapat nang matanggal bilang Pangulo ng Senado. Kung kayo man po ay mayroong opinion at reaksyon ay makisawsaw po tayo mga kababayan. Just comment mga kababayan dito po sa ating comment section at upang mapag-usapan natin mga kababayan yung isyung ito na ating pinag-uusapan sa kasalukuyan.